Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kabiyahero. Kumusta na po kayo? Gusto niyo po bang malaman magkano na ang presyohan ng bakal ngayon sa merkado? At kung magkano ba ang matitipid ninyo kung sakaling kayo'y magtatanong-tanong muna bago kayo bumili? At meron po akong nakitang tindahan ng mga bakal kung saan medyo malaki po ang diferensya kaysa sa iba pong tindahan na aking napagtanungan. Gusto niyo pong malaman kung saan yon? Tara po, samahan niyo po ako. Iyan po, Bulaklak Steel Bar. Yan po yung pangalan ng tindahang sinasabi ko sa inyo. Matatagpuan po ito dito sa Babusakan, Municipality po ng Porac. Mas mura po ng kaunti dito ang kanila pong mga paninda ayon po sa aking pagtatanong-tanong. Lahat po ng klase ng bakal ay mayroon din po sila dito. Kung mapapansin nyo po, marami po ditong mga namimili. Ayan po, iyan pong mga kinakarga na yan ay ang mga bakal pong ating binili. Mga tubular po lahat yan. Dalawa pong 2x3 by 20 feet at 10 naman pong 1x2 by 20 feet na 1.2 mm na kapal po. At ang isa pa po sa maganda dito ay may libre po silang pakarga. Ayan, si kuya na lang po yung nagkakarga ng ating binili. At kung wholesale price naman po ang pag-uusapan natin, baka sakaling makatawad pa po kayo kahit kaunti. Kayo na po ang bahalang makipagtawaran. Malay nyo, mas magaling kayong tumawad kaysa sa akin. Di makakamura pa po kayo. Ang sabi ko po, makakamura ha. Baka mali po yung pandinig ninyo. Ang ibig ko pong sabihin ay discount. Malay nyo, maka-discount pa po kayo kahit konti pa. Price reveal na po tayo. Ang mga price list po na nakalagay dito ay mga reference lamang. Upang sa ganun, meron po tayong mapagbasihan kung sakaling tayo bibili ng mga kauri nito na produkto. Yan po, isa-isahin po natin at pakasuriin po nating mabuti. Yun po mga kabiyahero, ayon po sa ating pagtatanong-tanong, mas mura po sila ng 50 pesos to 100 pesos per items. Disclaimer lang po, hindi po ito paid advertisement or endorsement. Ito po'y gabay lamang. Ngayon po, kung may mas alam pa po kayong mas murang tindahan, paki-comment na lang po sa comment section para po makatulong. At isa pa nga pala po, bago kayo bumili ng bakal, alamin nyo po kung pasa po ba ito sa BPS o Bureau of Product Standard. Pakalakarin po natin. Ang bakal ay siya pong backbone ng ating ginagawang proyekto. Kung sobrang mura naman po nga siya at wala naman po sa kalidad, baka naman po malagay sa alanganin ang ginagawa natin. Paano po mga kabiyahero? Kung nagustuhan nyo po ang aking video, baka naman po pwedeng makahingi ng isang like, share, and subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell at updated naman kayo sa mga susunod pa natin mga videos. Maraming po salamat at God bless!